Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating podcast kung saan pag-uusapan natin ng isa sa pinaka-controversial na pelikulang creation na tungkol sa buhay ni Charles Darwin. Nakasama ko ngayon si Narona, Kim, Hi. Tin, and Howard. Hi. Are you ready, guys? Hello. So, hi everyone and good afternoon. So, super excited na. Ang daming layers at nangyari sa pelikula. Lalo na yung mga emotional struggles ni Charles Darwin. Oo nga. At syempre, hindi lang ito tungkol sa science, kundi pati na rin sa personal na dilemmas niya. At sa religious side, syempre, kasi hindi mo maiiwasan na maapektuhan ang pananampalataya ng mga tao sa discoveries niya. Yes, maganda po papakita ng conflict sa creation. So, let's start sa main issue, religion versus science. So, alright. So, first question. Sa tingin nyo, paano ipinakita ng pelikula na ang clash ng religious beliefs at scientific discoveries? Lalo na sa internal conflict ni Darwin, kita mo yung struggle niya. He had scientific proof, pero alam niyang babangga ito sa established religious belief ng panahon nila. Totoo, parang sinasabi ng pelikula na hindi lang ito battle of ideas, kundi battle din within himself. Kasi diba, si Darwin mismo, hindi naman siya atheist. He started as a believer, pero habang lumalalim ang research niya, nagkakaroon siya ng doubts. Yeah, totoo yan. And ang dagdag ko lang yung panahon nila na, alam mo yun, yung mga tao is talaga silang, maano sila sa kanilang simbahan. Oo, Yes. totoo. And ang kanilang ideya ng evolution, ang sinasabi nila na hindi na kailangan ng Diyos para sa creation ng mundo. Kaya ang pressure kay Darwin super talaga. And sobrang naapektuhan yung mental health niya. He was not just struggling with science versus religion, he was dealing with grief pa over his daughter's death. Feeling ko, malaking factor yun sa doubts niya kay God. Yes, yun maganda yung point na yun kasi yung grip ni Darwin ay nagdadrive sa kanya ng force sa struggles niya. So, yung mga personal problems niya nadadamay. So, let's move on to the next topic, the emotional and the ethical dilemmas ni Darwin. So makita natin sa movie na grabe ang bigat ng kanyang dinadala. Na-imagine nyo ba guys na meron kang na-discover meron kang na-discover na groundbreaking discovery, pero alam mong pwedeng maapektuhan or masira ang pananampalataya ng ibang tao. Burden Pero siya hindi ba? Responsibility naman talaga ng mga scientists sa sabihin ang katotohanan kahit masakit. Yes. Oo. Pero iba yung alam mong naapektuhan pati sa personal relationship mo. Kahit asawa niyang si Emma Darwin, deeply religious at takot siyang masaktan siya. Totoo, may guilt si Darwin kasi pakiramdam niya, parang nawalan siya ng faith after mamatay ang anak niya. Tapos ngayon, siya pa yung nagpapakalat ng idea na God didn't create everything as it is. That's so heavy. Yes, pero at the end of the yan. day, he still published the origin of the species. Hindi niya sinunod ko anong sasabihin ng iba. He chose the truth over fear. Yun. Totoo yan. And speaking of science, and speaking of scientific truth, let's dive into comparative anatomy and fossil evidence and mga supporting proofs ng evolution na ipinapakita sa pelikula. Yes, comparative anatomy is one of the strongest pieces of evidence for evolution. Halimbawa, yung homologous structures, mga parte ng katawan ng iba't ibang species na may parehong basic structure dahil sa common ancestors. Pwede mo ba yung bigyan ng example, Eunice? Halimbawa, yung the forelimbs of vertebrates like human arms, yung whale flippers, bat wings, and horse legs. Magkaiba ang function nila. Pero structurally, pareho ang bone arrangement. That's because they evolved from a common ancestor. Yes, ang ganda ng evidence na kasi nga hindi lang ito basta based sa fossils kundi sa mga mismong physical structures ng mga existing animals. Yun.
And yes, pero paano naman yung analogous structures? Good question, Rona. Ang analogous structures, on the other hand, are similar in function pero hindi dahil sa common ancestor. For example, yung pakpak ng ibon at pakpak ng butterflies, pareho silang ginagamit paglipad, pero magkaiba ang anatomical structure nila. So ang ibig sabihin, ang pag-evolve nila ay magkaiba and nade-develop sila sa same function dahil sa kanilang kapaligiran? Dahil ba doon? Exactly. Tinatawag itong convergent evolution. Very interesting. Ngayon, paano naman yung fossil evidence? Ang fossil evidence ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng evolution. Pinapakita dito pinapakita sa pelikula yung mga eksena kung saan nag-aaral si Darwin ng mga extinct species, kagaya na lang ng mga skulls na nasa loob ng office niya. Yun. And yes, totoo yan. At meron tayong pinakang example which is ang Tiktaalik. Ito ay isang transitional fossil na may characteristic na parehong isda at amphibian. Pinapakita nito kung paano lumilipat ang mga hayop mula sa tubig papuntang lupa. Yes. And creation did a good job showing ng deep studies of the patterns. Hindi lang niya basta inimbento ang mga evolution, pinag-aralan niya mabuti. Lahat ay by detail. Yun. Kaya napakita niya na maayos. Ayan, and totoo yan. And that's why hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin siya. So, final thoughts guys, ano yung masabi niyo sa movie? Sa akin, creation showed that faith and science don't always have to clash. Pwede silang mag-coexist, depends sa perspective mo. Sa akin naman is science is about seeking truth. It's not meant to destroy faith, but to expand understanding. And history proves na lahat ng revolutionary idea. Sa akin naman Darwin shows na hindi lang basta pagiging scientist, kundi ang pagkakameron niya ng puso at takot at pagmamahal sa kanyang pamilya. So, ayan, ang gaganda naman guys ng inyong mga insights. And ayun, and dito na po nagtatapos and maraming salamat sa pakikinig. And always remember, understanding both science and faith can lead to greater wisdom. Again, good afternoon and maraming salamat po. Kikita-kit sa next episode. Guys. Wait lang.